Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Sa loob ng ilang oras, lalapag na sa The Netherlands ang eroplanong Lulan si inarestong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng pagpapaharap sa kanya sa International Criminal Court o ICC na nagpaaresto sa kanya kahapon. Bago mag-alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, umalis mula sa Dubai ang sinasakyang eroplano ng dating Pangulo na may tail number na RPC 5219. Pero bago yan, ilang oras munang naantala ang flight sa Dubai. Sa pinakahuling update mula sa kanyang kampo, nagtanghalian si Duterte habang nasa flight. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil nga na-extend sa Dubai, pasado alas 12 o alauna ng madaling araw na inaasahang darating sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 7 oras delayed ang paglapag niya roon na dapat kaninang alas 5 o alas 6 ng hapon pa ang schedule. Kasama ng Pangulo si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na inaresto dahil sa obstruction of justice. Ang tensyonadong tagpo sa Villamor Air Base bago sila nailipad, tunghayan sa pagtutok ni Ian Cruz. Pagkagat ng dilim kahapon sa Villamor Air Base, desidido na ang pinuno ng CIDG na ilipad patungong The Hague sa The Netherlands ang inarestong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ma-turn over na ito ng Interpol sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. Pero ayaw pumayag ni Duterte at ng kampo nito. Ang dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea, sinabing mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. Gamot na kailangan. Dadalhin din yun, walang gamot. 80 years old. Paano This is a police operation. Pasado alas 8 ng gabi, mas mataas ng tensyon sa Villamor Air Base kung saan naroon ang inarestong si dating Pangulong Duterte, kanyang pamilya at mga abogado. May sasabihin na. Ayaw gawin niya sa hindi makalaman! Ayaw gawin niya sa presidente niyo! Makikita sa video na hawak na ng isang lalaki na kapolo ang batang Duterte at tila inilalayo. Yung mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Pinipilit ni General Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa eroplanong naghihintay. Pero hinihintay daw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, ito lang sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. Ako na record. Ako na record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. Hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center sir. Mas lalo pang naging tensyonado ang eksena sa puntong inaresto na ni Torre si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil pinipigilan nito ang pagkuha kay Duterte. Ang ginawa ko, nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw sir, bitawan mo na ako. Address ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Bosas. Sa huli, hindi rin nakapasok si VP Sara Duterte at nanatili sa labas ng gate ng Villamor. Si Duterte napilitang sumama pero hindi kasama ang partner na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Mag-alas 9 kagabi nang ilapit ang isang coaster ng PNP sa isang private jet sa Villamor Air Base. Sakay nito ang inarestong si dating Pangulong Duterte.
Nakabantay naman si Police Major General Nicolas Torre at Brigadier General Jean Fajardo. Hindi mo pwede makausap sandali ang asawa ko? Sa kabila ng ginawang pag-aresto sa kanya, si Medialdea naman nakasama pa rin sa eroplano ng Pangulo. Sa isang larawan, makikitang magkatapat sa upuan sa loob ng Gulfstream 550 private jet sina Duterte at Medialdea. Sabi ng isa pa sa abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgra, may kasama ring nurse at personal assistant ang dating Pangulo. May ilang larawan pa kuha sa labas ng eroplano na makikita ang dating Pangulo. Pero kahit mag-aalas 9 ng gabi nakasakay ng eroplano ang dating Pangulo, mag-aalas 11 na ng gabi nang lumipad ang private aircraft mula sa Villamor Air Base. Sa flight path dito sa Flight Radar app ay makikita na yung sinakyang eroplano ni Pangulong Duterte mula Maynila hanggang Dubai, United Arab Emirates ay tumagal ng 9 na oras at 1 minuto bago nga nakalapag para sa isang layover. At mula naman doon sa Dubai ay magtutungo yung eroplanong yan dito sa bahagi ng Europa, partikular dito sa Rotterdam na malapit sa The Hague sa The Netherlands kung saan naroon ang ICC. Pasado alas 8 ng umaga Manila time, dumating sa Dubai ang eroplano para sa layover. Sa Instagram post ni Kitty, nakausap niya ang ama paglapag sa Dubai. May mga larawan din na pinost sa Facebook si Senador Bongo ng dating Pangulo habang nasa Dubai. Bago mag alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas, lumipad na sina Duterte papunta sa Rotterdam, The Hague Airport. Madaling araw, oras sa Maynila o pasado alas 5 ng hapon sa The Netherlands, ang inaasahang paglapag nila doon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa na bawalan ng gobyernong makipagtulungan sa International Criminal Court at Interpol. Hiling naman ng mga anak ni Duterte sa Korte Suprema, iutos na ibalik sa Pilipinas at iharap sa kanila ang dating Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Bago pa mailipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang The Hague, Netherlands para paharapin sa International Criminal Court, may naihabol na petisyon ang kampo niya at ni Senador Bato de la Rosa bago magsara ang opisina ng Korte Suprema kahapon. Hiling nila Temporary Restraining Order o TRO na nagbabawal sa pagsunod, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ICC at sa Interpol. Pero kanina lang, naglabas ang desisyon ng Korte matapos ang virtual deliberation ng mga maestrado. Sabi ng Korte, bigo ang petitioners na mapatunayang may malinaw at hindi may tatangging karapatan o pangangailangan na maglabas agad ng TRO. Pero binigyan ng respondents ng hanggang 10 araw lang para magkomento. Hiwalay pa yan sa pagdulog din sa Korte Suprema ngayong araw ng mga anak niyang sina Davao City Mayor Baste at Kitty Duterte. Hiling nila, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit nila sa magkahiwalay na petition for habeas corpus, matagal nang tumiwalag ang Pilipinas sa Rome Statute. Hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pagdetena sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kaya labag umano ang pag-aresto sa dating Pangulo. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. Sa hiwalay na petisyon na nilagdaan ni Mayor Duterte kahapon, ginit niyang nalabag ang mga karapatan ng dating Pangulo. Gayon din ang prinsipyo ng due process at sovereign authority ng judicial system ng Pilipinas. Respondent sa parehong petisyon ang Executive Secretary, Justice Secretary, PNP Chief at CIDG Director. May dagdag pang ibang respondent sa petisyon ni Mayor Duterte. Patuloy namin kinukuha ang panig ng mga respondent. Ang Korte Suprema agad nagsagawa ng special raffle para sa mga petisyon at inassign ito sa isang member in charge para masimulan na ang pagtalakay at deliberasyon. Bagamat nanindigan na ang Justice Department na nasunod ang legal procedures sa pag-aresto, pati protocols para matiyak ang due process at pagprotekta sa mga karapatan ni Duterte. Mismo ang isa pang abogado naman ng dating Pangulo nagsabing hindi na uubra ang mga petition for habeas corpus sa mga anak ni Duterte. Sa tingin ko, hindi na workable yung petition for habeas corpus yan dahil nandun na, nilipad na eh. That petition for habeas corpus
went with it yung prayer for a temporary restraining order para sana ay mapigil nila ang pagkuha kay dating Pangulong Duterte. Wala, hindi nila hinintay. Ayon din sa isang legal expert, maaaring ituring ng korte na moot o wala nang saysay ang mga petisyon. Kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Gayunman, pagkakataon niya ito para linawin ng korte ang ilang tanong patungkol sa ICC at pakikitungo ng Pilipinas dito kahit hindi na miyembro. There are matters that are to be resolved. Hindi pwedeng iiwanan natin ng katanungan lamang at hindi nasagot ito ng Korte Suprema or ng ating batas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ididiretso agad sa isang detention facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte, oras na ma-turn over na siya sa mga kinatawan ng ICC sa The Hague. Ang itsura ng magiging selda roon ng dating Pangulo sa pagtutok ni Rafi Tima. Mahigit 24 oras matapos siyang arestuhin, isakay sa eroplano at ilipad palabas ng bansa. Nasa biyahe pa rin hanggang ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague sa The Netherlands. Kaninang pasado alas 8 ng umaga, oras ng Pilipinas, nag-stop over ang chartered na Gulfstream G550 jet sa Dubai para magpagasolina. Pero bago mag-alas 4 na ng hapon sa oras natin lumipad ng eroplano papunta sa Rotterdam sa The Hague Airport. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya ng dating Pangulo sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na alalayan siya pagdating sa The Hague. Pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa issue ng seguridad. Base sa protocol, mula sa eroplano, iti-turn over ng CIDG ang dating Pangulo sa mga kinatawan ng ICC. Mula sa airport, agad na siyang dadalhin sa ICC Detention Facility sa Scheveningen Section ng Hague Penitentiary Institution sa The Hague. Ang matataas na pader ng penitentiary, kumpleto sa barbed wire, electric fence at tatad na mga CCTV camera. Sa loob ng bakuran nito, may isa pang pader na malakas tilo ang itsura. Base sa website ng ICC, kumpleto sa pasilidad ang detention center. May sariling selda ang detainee. Ang selda may sariling CR, lamesa, kama, pati na telebisyon at intercom. May access din ang detainee sa gym, sports facilities, kusina at maging computer. Base sa protocol, sa selda na isasagawa ang booking procedure para sa dating Pangulo. Sa naturang pasilidad rin ikinulong si dating Liberian President Charles Taylor na kinasuhan din ng crimes against humanity at war crimes. Ang anak ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte, kasalukuyan na rin bumabiyahe patungong The Hague. Sa panayam ng balitang halik kay Atty. Salvador Panelo, sinabi niyang pakay ng Vice Presidente na kumuha ng abogado na kakatawan sa dating Pangulo sa ICC. Kapag nasa kustodiya na kasi ng ICC ang isang akusado, i-schedule na ng pre-trial chamber 1 ang isang pagdinig para una, tiyaking ang akusado nasa kanilang kustodiya ang siyang inaakusahan sa kaso. Inaasang aabuti naman ng linggo para sa pagdinig sa confirmation of charges at kung may sapat pa talagang basihan para tumayo ito bilang isang kaso. Kung matutuloy ang paglilitis kay Duterte, posibleng siyang kauna-unahang dating Asian head of state na lilitisin ng ICC. Ayon kay International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, pinakamabilis ng paglilitis sa isang kasong crime against humanity ang 2 taon at pwedeng tumagal ng 8 taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sumunod na pa-Netherlands si Vice President Sara Duterte matapos bigong makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. May travel clearance na rin pa-Netherlands si Congressman Paulo Duterte mula sa Kamara. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Kahit anong pakiusap, hindi pinapasok si Vice President Sara Duterte na dumiretso sa Villamor Air Base pagdating niya mula Hong Kong kagabi. Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa akin. At sabi dito, kanina pa kami dito, more than 30 minutes na, si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base ngayon. Nanatili siya sa labas ng airbase kasama ng mga taga-suporta ng kanyang pamilya na nagtipon-tipon doon kagabi. Hindi rin lubos maisip ng bisi ang nangyari. Pugod sa pamumulitika, tinawag niyang state kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil
Saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan? Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kesera-sera. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa. Gate ni VP Sara, may mga prosesong hindi nasunod sa pag-aresto at pagdala sa ama sa ibang bansa. Hindi ko rin naman magawa na iwanan ang ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Very personal. Nakikita nyo naman, nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. Sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. Pinabulaanan din ni VP na nanghingi umano ng political asylum sa China ang ama. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, diba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Dahil di na nakita at nakausap man lang ng bise ang ama, desidido siyang sundan ito sa The Hague, Netherlands. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Kaninang umaga, bumiyahe na siya patungong The Netherlands. Sa Dubai din ang layover ng bise at inaasang dadating sa Amsterdam bukas. Ang kapatid na si Congressman Paulo Duterte, sinasabing lumipad na rin para puntahan ang ama. Kanina inilabas ng Kamara ang kanyang travel clearance papuntang The Netherlands at Japan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Idiniin naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siya sa pwesto ng pagulungin ng reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Hindi raw tumulong sa ICC ang gobyerno at sumunod lang sa obligasyon nito sa Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pagkailang minuto matapos lumipad ang eroplano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, saka humarap si Pangulong Bongbong Marcos para sa formal na anunsyo. Alas 11:03 ng gabi niya nang ilipad si Duterte. Mahigit 12 oras yan matapos ang pag-aresto sa kanya sa NAIA pagkalapag mula Hong Kong. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. March 7 o Biyernes ang petsang nasa warrant ng International Criminal Court o ICC. Pero kwento ng Pangulo, alas 3 ng madaling araw kahapon lang na matanggap niya ang kopya mula kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Noon lang dinaan niya nila ikinasa ang plano sa pagsisilbi ng warrant kahit pa nung isang linggo pa maugong ang balita tungkol dito. Gate ni Marcos na ayon sa proseso at iginalang ang karapatan ng dating Pangulo sa pag-aresto. We followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Nilinaw rin ng Pangulo na ang pag-aresto kay Duterte ay pagtupad sa obligasyon ng Pilipinas sa International Police o Interpol at ang mga nauna niyang pahayag tulad nito. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines.
I consider it as a threat to our sovereignty. Hindi niya nagbago dahil Consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC, it's because it came from Interpol. binanggit niyang kailangan natin makipagtulungan dahil nagpapatulong din tayo sa Interpol tulad ng paghuli kay Alice Go at Arnie Teves abroad, pati pag-rescue sa ilan nating kababayan. Pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sa magkahiwalay na pahayag at panayam, sinabi ni Vice President Sara Duterte na isa itong persecution ng administrasyon at may kinalaman ito sa 2028 elections. Sa gitna niyan, mensahe ng Pangulo sa mga supporter ni dating Pangulong Duterte na nanawagan ng people power. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. Ayon sa palasyo, hindi pa pinag-uusapan ngayon ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi sapat ang maaresto lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga naulila ng extrajudicial killings ng kanyang drug war. Hindi rin nila matanggap na pinagmumukha pa umunong biktima si Duterte nang arestuhin siya. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Duterte panagutin! Ikulong! 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 Tila ayaw pa kasiguro ng mga naulila ng mga umano'y extrajudicial killings sa Duterte drug war kahit arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa alegasyong crimes against humanity. Kabilang sa naghihintay na mapanagot si Duterte ang biyuda ni Michael Lee na napatay noong March 20, 2017. Gusto kong yakapin yung mga anak ko kasi naalala ko yung mga paghihirap na pinagdaanan ko. Pag sinasabi po na siya yung biktima, nagpupuyos po sa galit yung nararamdaman namin dahil kami yung totoong nakaranas ng karahasan. Hanggang sa makulong siya, hindi po kami titigil. Kawalan ng due process para sa mga anak nilang pinaslang ang binanggit ni Naliore Pasco at Emily Soriano na ang anak ay 15 years old lamang. Hindi po ako kontento na si Duterte lang po yung mananagot. Dapat po lahat po ng mga kasangkot po ni Duterte. Buti po si Duterte may due process. Yung mga anak ko na pinaslang, yung anak ko, wala pong due process. Umiiyak po ako dahil masaya dahil nahuli na nga si Duterte. Napakaswerte niya po dahil siya ay binigyan ng karapatan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa amin pong mga mahihirap na mga biktima, wala pong binigay na ganong karapatan. Giit ng marami, hindi sila tutol sa pagsugpo sa droga. Pero, paano naman po kami? Paano naman po yung mga inosenteng nadamay? Hindi rin matanggap ng isang naulila ng EJK na pinagmumukhang biktima si Duterte ngayon. Sana, huwag ka na mag-inarte, Pangulo, kasi lahat ng pinatay mo, hindi na mabubuhay, hindi na maibibigay ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak na iniwan nila. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon na hirap na sinasabi ng mga anak mo, naranasan din namin yan, mas higit pa. Paalala rin ng kanilang mga abogado, hindi lahat ng pinaslang noon nang walang due process ay sangkot sa droga. Ang iba, niredtag muna. Napakaraming aktivista po ang pinatay nung panahon ni Rodrigo Duterte. At ito po yung muka ng ilan sa mga pinatay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.